Magandang araw pong muli sa inyo lahat mga kasing like-minded. At ito, nandito na tayong muli para sa ating panibagong episode sa sharing natin nga pagdating sa Jesus My Autobiography na book. Bago kong umpisahan, ako po ay sobrang nagpapasalamat sa lahat ng mga nagko-comment. Sobrang kong na-appreciate talaga, ang daming comment. At lalo na sa mga laging nanonood, maraming salamat. Last time, ang naging topic po ay tungkol sa The Fishing Village. At ngayon naman po, ang magiging sharing natin for today ay tungkol po sa Becoming a Pupil in Kashmir. Kaya tara po, umpisahan na natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Caserna. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na sumusubaybay sa aking sinishare sa inyo simula noon pa nung nag-umpisa ako hanggang ngayon. Lalo na sa mga solid kong subscribers. At ganoon rin po sa mga bagong nanonood pa lang po dito na nandito agad medyo napaskip para maintindihan nyo ang aking ibinabahagi dito ay mapanood nyo po ang pinakauna, yung first episode nito. Kasi kung nag-jump kayo dito ay for sure mako-confuse kayo ng todo. At maaaring yung ego nyo ay mas mangibabaw at sabihin na kalokohan lahat ng mga sinasabi ko. Pero ganun pa man, it's okay lang, I understand. Kasi sa lahat ng mga nanonood dito, wala namang tama at mali. Meron lang talagang umuubra at saka hindi umuubra. Basta sa akin lang, ang binabahagi ko sa inyo ay yung talagang first-hand information. Yung totoong information na kung saan walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Kumbaga totoo at makatotohanan lamang ang aking ibinibigay sa inyo. Kaya nga po wala masyadong views. Hindi po ito masyadong sinasuggest ni YouTube. Dahil maaaring may nagagawa akong mga hindi dapat na mga salita, lalo na mga thumbnails at kung ano-ano pa. I really don't know kasi may mga restrictions yan sila. Pero syempre, para po sa mga solid kong subscribers, kung hanggat maaari, ang tulong lang po na hihingin ko na lang sa inyo ay ma-share nyo ito. Ma-share nyo sa iba't ibang klaseng platform o sa mga friends nyo, sa mga taong nakikita nyo na naghahanap din ng ganitong klaseng kasagutan. O kung may mga tanong sila sa buhay nila. So yun po. Ngayon nga, ang topic nga natin today ay tungkol sa becoming a pupil in Kashmir. Tulad ng pinaliwanag last time sa aking vlog, di ba nga si Jesus Christ pumunta ng part ng east ng India and tuloy-tuloy siyang naglalakbay. At hindi niya precisely malaman kung umabot nga ba ng isang taon kasi nga before wala namang technology o wala pa noon yung sinasabing monitoring o namo-monitor kung gaano kalayo o kung gaano katagal itong nagagawa. Pero sinasabi niya na things were done more by reason. Kumbaga marami siyang nagawa. Marami talaga siyang nagawa sa maraming magandang rason. Siyempre nung unang panahon, wala naman kasi mga sasakyan, di ba? Nag-rent lang siya ng camel or di kaya yung parang donkey nga na yun, yung mules. Pero ang normal talaga kasi na way para makarating ka sa isang lugar ay paglalakad lamang. So si Jesus Christ ay patuloy na naglakad hanggang eastward ng India hanggang sa nakarating na siya sa parte ng northern part ng India na kung saan tinatawag na Kashmir. Na kung saan makikita mo yung foothills ng Himalayas at dito dinala si Jesus Christ sa lugar na to. And then nagsettle siya dito ng isang taon at nag-prepare para bumalik sa kanilang tirahan. Dahil yung sa forefront, yung sinasabing nasa isipan niya lagi, nasa harap ng isipan niya, ay hindi forever magstay sa Kashmir. Kung saan mag-stay lang siya for limited time sa lugar na ito, and then babalik siya sa kanilang tahanan. Ganito kasi inistruktura ni Jesus yung way niya nung siya ay nag-travel at kung paano niya ito gagawin. Pero ganun pa man, wala naman talaga siyang restrictions sa totoo lang. Ngunit, kung wala siyang pamilya o kung wala siyang yung pinakamamahal niya si Mary Magdalene, kung wala doon, siguro forever nagstay na siya dito sa Kashmir. Ngayon, ang ginawa niya, patuloy siya nag-explore sa lugar na to at sa environment at lalo na sa spiritual practices ng area na ito. Sobrang daw daming matututunan, sobrang napaka-interesting daw, pero hindi na daw magbibigay si Jesus Christ ng specifics kung ano ba ang mga ito. Pero gusto niyang maintindihan natin at sabihin sa atin, nung time na nandun siya, ay sobra siyang na-immerse. Yung alam mo yung sobrang na-intriga, sobrang na-curious ng todo
Kasi ang mga tao pala sa part na ito ay laging pinag-aaralan yung sarili at yung isipan. Kumbaga ang mga tao sa part ng yon, ng Himalayas, ng northern part ng India, ay lagi nilang ini-explore ang pagdating sa katawan, sa feeling, at saka sa isipan. Hanggang sa ang ginawa ni Jesus Christ ay patuloy siya nag-explore pa. Pumunta pa siya, kumbaga inikot niya pa. Talagang nilakad niya pa yung lugar na to hanggang sa makapunta na siya sa mga mountain regions, sa mga kabundukan na. Hanggang sa makakita siya ng monk. So dati pa lang pala, may monk na. Na kung saan daw yung mga monk na to ay nagpa-practice ng mga prayers, ng mga meditations, na kung saan hindi niya pa na-engage before sa kanyang buhay. Lagi daw pumupunta si Jesus Christ dun sa lugar na yun. Kasi from village tapos pupunta siya sa kabundukan, pumupunta lang siya doon kapag maganda ang panahon. Kasi kung mga summer days, madali nga naman pumunta, makakapunta siya. Pero pag winter, ang hirap, hindi niya daw kayang gawin. At sobra siya nag-enjoy dito kasi nakikita niya kasi yung difference kapag summer at sabihin natin nag-winter, di ba? And then pa summer ulit, nakikita niya daw lagi yung kagandahan and also merong clarity sa isipan, merong clarity sa mga naiisip mo na nangyayari sa'yo pag nandun ka sa lugar na yon. Kaya sobrang nag-enjoy siya. So dito po, sabi nabanggit niya dito, sa part ng Himalayas, meron kasi akong manager na Indian na kung saan umuwi siya after 5 or 6 years kasi matagal siya dito Ngayon PR na siya, tapos bumalik siya nung nakaraan lang nung January. Ngayon, meron kasi siyang story. Yung story na kung saan, halimbawa sa part na to, walang snow, dun sa kabila, nag-i-snow. Tapos ang ginawa niya, pumunta siya dun sa nag-snow, then nagpicture siya ulit dun sa lugar na kung saan walang snow. Alam mo yung tipong yung greatness ng nature na nahahati, dito nag-i-snow, dito walang snow. Alam mo yung, sabi ko, may ganun pala talagang lugar, no? Naakala ko noon itong lugar na to ay part ng Netherlands or di ka Switzerland. Hindi pala. Sinabi ngayon nung pinakita ko to sa co-workmate ko na Indian, sabi niya no, meron din sa India na parang Switzerland, na parang Northern Lands talaga. Napakaganda niya. Tapos pinakita niya sa akin yung mga pictures, mga videos. Sabi ko ay ganun pala dito. Sobrang ganda pala talaga ng nature doon sa India. Sabi niya nga nahahati nga, merong disyerto, merong nature, merong taglamig, at merong summer. Isipin niyo yun, northeast, southwest. Tapos sa may parating gitna, medyo city na doon, mga technology. So, sobrang diverse din pala sila ito. Sobrang diverse. Nandito na yung pinakamagandang part na sinabi ni Jesus Christ nung nag-uumpisa siya. Lagi siyang pumupunta doon para matuto sa mga sinasabi natin ngayong guro na nagme-meditate ng sobrang habang oras, yung mga nagyo-yoga at pinapractice na maging kalmado ang energy sa sarili. At dito mas lalong naging fascinated si Jesus Christ nung nakita niya ang mga ito. So dito sa bundok na nito, hindi po nag-study si Jesus Christ sa isang tao lang. Kumbaga iba't ibang klaseng tao din ang kanyang pinagkuhaan ng information. And sinabi niya, since nga hindi siya marunong nung lengguwahe doon sa India, baga konti lang alam niya, ginamit niya daw yung way ng kanyang communication sa sinasabing international sign language. Ang galing, no? Through sign language lang. At yung mga paunti-unting language na natutunan niya nung siya ay nag-stay sa India. Yun po yung ginawa niya para siya ay matuto. Tingnan nyo nga naman, no? Talaga kapag ang tao ay gusto ng isang bagay, lahat talaga magagawa ng paraan. So yun po, dito po nagtatapos ang story ng pagdating nga sa becoming a pupil in Kashmir. Ano yung takeaways natin dito? So base sa nabasa at binahagi ko sa inyo dito, na kumbaga pinaliwanag ni Jesus Christ kung saan sa pumunta, di ba nga east muna, tapos inabot ng halos isang taon na di niya rin mabanggit, baka more pa yung ginawa niya, and also hanggang sa dumating na siya sa northern part ng India. And yun nga sa tinatawag na lugar na Kashmir. And then siya ay nag-stay sa isang village. And then pumupunta siya kumbaga
Siyempre natututo siya ng lingwahe doon, di ba? Hanggang sa pumupunta na siya sa mga kabundukan na hindi niya kalain na sa mga kabundukan na to, meron pala mga monks doon. So madaling salita, noon pa lang pala talaga, nung wala pang year, nung wala pang calendar, ay meron na pong mga monks na sila ay nagme-meditate doon, inaayos yung katawan, yung energy sa nature, tapos nag-yoga pa sila. So dati pa lang po pala talaga ay may ganyan na. And also, yung very interesting dito, siyempre, nakita din niya na nag-snow doon. So siyempre, hirap pumunta. Siyempre, pag wala ng snow, makikita niya rin yung kagandahan. Tapos imagine that nag-snow, ano kayang suot nilang damit noon? Pag taglamig, di ba? So maku-curious ka rin paano sila nakaka-survive that before. And also sinabi niya rin dito na mas lalo siyang naging fascinated, mas kumbaga doon talaga sa dinala Di alam yung parang ano siya, parang pumupunta ka sa isang lugar, para siyang isang school na kumbaga hindi naman siya totally school. Isang training area na kung saan iba't ibang klaseng tao ang nagtitraining. May yoga, may meditation, may prayer, ganyan. And then nasa nature pa. So dito talaga siya dinala. Kumbaga ito yung parang naging training ground niya. At ang the very interesting at medyo nakakatawa lang, natatawa lang din ako kasi grabe yung dedication niya Kung i-imaginein mo. Kumbaga hindi ko kasi masyadong imagine pero parang nakakatuwa na sa sobrang dedicated ka talaga. Kasi parang may nangyari din ganyan sa akin, hindi ko lang malala kung ano yun. Sa sobrang dedicated ako, malaman ng isang bagay, parang wala na akong pakialam kung anong lingwahe kung hindi ko nababasa. Parang minsan true feeling na lang, true trial and error. Dito ang ginawa niya, true sign. Sabi niya, international sign. Diba? Sign language, ganito siguro, ganyan. Siyempre tapos may konti siyang lingwahe na sinasabi para siya ay matuto doon sa lugar na yon. Kumbaga, matuto siya palalo siguro sa yoga, sa meditation at prayers na ginagawa ng mga taga-India. So kayo po mga kasim like-minded, ano po yung naging takeaways nyo? Ano po ang masasabi nyo? Tsaka ano po ang naramdaman nyo na ngayon nalaman nyo na doon, na ganyan pala at dyan nagumpisa pala si Jesus Christ? Kaya nga po sa akin nung nalaman ko to, kaya mas lalo akong naintriga at inintindi ko yung bawat kultura ng mga Indians. Hindi kasi sila lahat iisa lang. Iba-iba sila. Ang alam lang kasi nating Indian talaga sa Pilipinas ay mga nagpa 5-6, di ba? Nangungutang, nakikita natin na parang mga rude sila or kung ano man. Pero hindi kasi lahat ganun. Ibang ugali ng sa North, ibang ugali ng sa South, sa West, tsaka East. Tsaka sabi niya rin, parang sa Pilipinas lang din, na kapag ikaw ay na isang baryo, halimbawa ako sa Aklan, Nabas, o sabi natin sa Hibong Nabas Aklan, doon ako nakatira. Pag ang Hibong pumunta na sa parte ng Nabas, sabi natin bayan namin, iba yung lengguwahe na nagagamit nila. Kumbaga, may similarity naman yung Bisaya, pero may konting pagkakaiba yung gamit namin. So from Nabas, kung pupunta kang Kalibo, sa Kalibo, ibang-iba na naman ang lengguwahe doon. Sa Ibahay, medyo iba din. May similarity pero for sure merong pagkakaiba yung the way kung paano sinasabi yung lengguwahe. Ganon din sa Boracay, iba din. Kumbaga, ganon din sa India, sabi nila, every part daw, para sabihin natin bawat barangay o sabihin natin state nga daw, nag-iibang lengguwahe. Kahit nga sa curry, sabi nila, alam mo yung tipong bawat state, iisang term, curry, pero iba siya Ibang curry, iba ang lasa, different taste, different way. So yun, kaya po hindi natin pwedeng iisahin lang sila kasi iba-iba siya. Kaya talaga napakaganda kapag meron tayo lagi nung sinasabing, I don't know what I do not know. So the more kasi nandun tayo sa mindset na ganon, sa I don't know what I do not know, papasok lagi sa iyong mindset na more eagerness, more fascination, yung mas lalo kang makikurious kasi bakit kaya sila ganyan? Yan. Hanggang sa matututo ka, siyempre, ma-observe mo, magiging fascinating. Ito, tulad nito, mas lalo kang magiging interested Kasi magugulat ka na, may ganun pa pala. Pero pag nandun ka kasi sa mindset na, ay, alam ko na yan, ayaw ko naman ganyan story, Jesus, marami ako narinig na ganyan, ay, nagbasa ako ng Bible, mali yan, ganyan. So wala na, sarado ng isipan, for sure, hindi ka na umabot hanggang dito. Pero yun nga, once again po, ano pong masasabi nyo dito sa pinaliwanag ko sa inyo na ngayon nalaman nyo kung saan nag-umpisa si Jesus Christ. Kung anong ginawa niya. Diba? Pumunta siya sa India, doon sa may kabundukan, sa may nature, may mga monk pala doon, may mga prayer na ginagawa, may meditation, may yoga, tapos para matuto siya ay gumagamit siya ng international sign
language, ganyan siguro. Ayaw ko, no? Hindi ko alam kung anong klaseng sign language ang ginamit niya. And also, nagsasalita siya ng mga words na kakapiranggot na alam niya para siya lang ay matuto. Kumbaga kung sa akin, nakuha ko talaga o take away ko dito sa sharing ko sa inyo for today is yung talagang willingness to learn and accept change ay malaki. At saka yung dedication. At saka yung dinadala ng bugso ng damdamin niya kaya siya napapunta doon. At mas lalo kong nakita yung, alam mo yung mas lalo naging clear na nagdaan pala talaga siya sa meditation, nagdaan pala talaga din siya sa yoga, at nagdaan din pala siya sa mga prayers from India. Natuto din pala talaga siya doon. So yun po, kayo po, ano po takeaways nyo? Ano po masasabi nyo? Comment nyo lang po down below or you can send it to me a message sa aking Facebook page at handa akong basahin kung ano man ang magiging comment nyo. So yun po, see you po in my next content of vlog na kung saan ang magiging topic po natin ay tungkol naman po sa living in gratitude. Your love is like the morning sun, shining bright on everyone. Magnetic hearts will intertwine. You touch us off the